Dominant Protector. Credit to the author. 7,361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pagkakataong ito, mabilis na natapos ang labanan. Ang mga tao ay pareho pa rin, ngunit ang sitwasyon kung saan sila ay pantay ang pagkakapantay-pantay dati ay hindi na lumitaw. Mula sa simula, ito ay isang panig na pagpatay. Nagsilaboy ang maliliit na alipores ng kuta ng 5 tigre nang matamba ang puno. Gusto nilang tumakas. Sino ang mananatili at isugal ang kanilang buhay? Habang naaalala ang paraan ng pagpatay ni Terence sa mga tao nang walang iniwang bakas, hindi maiwasan ng mga alipores na ito na makaramdam ng sama ng loob bakit 2 paa lang ang ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Hindi talaga ito sapat. Sa oras na ito, hindi na ito isang kompetisyon kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang may mas mahahabang binti at mas mabilis tumakbo. Hindi niya kailangang maging mas mabilis kaysa sa humahabol basta't kaya niyang talunin ang mga kasama niya. Kung may isang taong magiging tampulan ng kasalanan, natural na mas mataas ang tsansa na makatakas. Gaya ng kasabihan, mas mabuti pang kapwa dawist kaysa sa isang kawawang dawist. Sa kasamaang palad, namatay lahat ng kapwa dawist sa huli, at isa na lang ang natira, ang lalaking nakaitim kanina. Panginoon ko, patawarin mo po ako. Hindi ko na po ito gagawin ulit. Hindi. Handa po akong maging alipin ng inyong Panginoon, kahit pa umakyat ako sa bundok ng mga espada o dumaan sa isang palayok ng kumukulong mantika. Sana lang ay maligtas ng inyong Panginoon ang buhay ng aking aso. Ang lalaking nakaitim ay inihagi sa harap ni Terence, at ang lalaki, na nasa bingit ng pagkasira ng pag-iisip, ay niyakap ang binti ni Terence at sumigaw, Panginoon ko, hindi ko talaga ito kagustuhan sa pagkakataong ito. Ang nangyari ngayong gabi ay walang kinalaman sa akin. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Siyempre, hindi maaawa si Terence sa lalaking may 2 mukha. Madali niyang sinipa ang lalaki, maging tapat ka at makipagtulungan. Sagutin mo ang anumang itanong ko sa iyo. Kung makakatulong ito, hindi na kita pakakawalan pa. Kung wala ng silbi, sumama ka na sa mga kaibigan mo. Oo, tiyak na sasabihin sa iyo ng hamak na ito ang lahat ng aking nalalaman at hindi magkukubli. Ano ang gusto mong malaman, Panginoon ko? Magtanong ka lang. Lumuhad ang lalaki sa lupa matapos siyang sipain palayo ni Terence, bahagyang nanginginig ang katawan niya na parang takot na takot, Sir, isa lang po ang dahilan. Isa lamang akong maliit na figure sa ilalim ng kuta ng 5 tigre. Wala akong akses sa maraming sikreto, kaya baka hindi ko masagot ang tanong ninyo. Ni wala mang lakas ng loob ang lalaki na magsinungaling nang harapin ang malademonyo na mukha ni Terence. Nagpasya siyang maging tapat kay Terence, umaasang mas maganda ang magiging impresyon ni Terence sa kanya. Kung wala kang maitutulong at wala kang alam, ano pa ang silbi ng pagkakaroon mo? Sumanghel si Yingjan at sinipa ang lalaking nakaitim. Kung hindi mo mapasaya ang panganay na kapatid, babalatan kita ng buhay. Pinakawalan na siya ni Yingjan dati, pero ngayon ay bumalik siya para maghiganti. Pakiramdam ni Yingjan ay niloko siya ng walang hiyang ito, kaya gusto niya itong patayin. Hindi nang ahas na lumaban ang lalaking nakaitim. Tiniis na lamang niya ang sakit at patuloy na yumoko. Sige. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kalagitnaan ng gabi. Sabihin mo nga sa akin, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Mahinang sabi ni Terence. Isa itong pagsubok para sa lalaki, narinig na niya ang tungkol sa itim na gintong kristal, at kung itatago ito ng lalaki. Pahihirapan siya. Kung hindi gumana ang pagpapahirap, mayroon pa ring paghahanap ng kaluluwa. Sir System, ang pangunahing layunin natin dito ay agawin ang itim na kristal na ilam. Pagkatapos niyan, maginhawa nating aagawin ang iba pang mahahalagang gamit at iba pa. Hindi nagatubili ang lalaki at itinaas ang itim na gintong kristal. Tumanggaw si Terence sa sarili. Tila nakikipagtulungan ang lalaking ito at kapanipaniwala ang kanyang mga sinabi. Bakit mo sinusubukang nakawin sa amin ang itim na kristal na ilim? Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon kaming itim na kristal na ilim? Patuloy na nagtanong si Terence, ang tanong na ito ay tungkol sa pagkakakilanlan ng utak, at malamang ay hindi alam ng lalaki.
Tunay nga, bahagyang itinaas ng lalaking nakaitim kanyang ulo at nagpakita ng blankong tingin. Hindi ako sigurado. Ang dakilang pinuno ang namamahala sa pakikipag-ugnayan at pagsasaayos ng lahat ng ito. Hindi talaga ako maaaring makialam. Hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo. Kumunat ang noo ni Terence, hindi naman alam ng lalaki ang tungkol dito. Nag-isip siya sandali at nagtanong, kung gayon, alam mo ba kung paano siya kinontak ng iyong dakilang pinuno? Hindi ko pa rin alam. Pawis na pawis ang noo ng lalaking nakaitim habang umuungol siya sa kanyang puso. Kung mayroon pang ilang tanong na hindi niya alam ang sagot, mahihirapan siyang umalis dito ng buhay. Tila imposibleng makakuha ng impormasyon tungkol sa utak mula sa maliit na alipores na ito. Kung nalaman niya ng mas maaga, malamang ay iniwanan niya ang isa sa 5 tigre o direktang hinanap ang kaluluwa ng amo ng 5 tigre. Huli na para magsalita pa. Nakaramdam ng kaunting awa si Terence at casual na nagtanong pa tungkol sa kuta ng 5 tigre. Sa pagkakataong ito, tila nakahawak ang lalaking nakaitim sa isang dayami na nagel iligtas buhay. Marami siyang sinabi, ngunit wala itong silbi. Sa huli, ang lalaking nakaitim ay hinarap pa rin ng galit na si Yingjan. Nang tuluyang kumalma ang maliit na patio, hinanap siya ng mga tao mula sa istasyon ng Cartero. Nakipaglaban kayo sa aming relay station at nasira ang marami sa aming mga pasilidad. Ayon sa mga patakaran, kailangan ninyong bayaran kami para sa aming mga pagkalugi. Ang taong dumating ay isang medyo mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki na sinasabing may-ari ng istasyon ng Surir. Kumislap ang kanyang 2 maliliit na mata, at hindi siya mukhang ordinaryong tao. Hindi ko ito sinabi ng basta-basta, karaniwang tuntunin ito kahit saan. Walang problema sa away, pero kung may nasira ka, dapat kang magbayad, di ba? Narito ang listahan, pakitingnan. Kung walang problema, pakibayaran. Handa ka na. Gumawa pa nga ako ng listahan. Malamig na tumawa si Terence at nagpakawala ng isang pagsabog ng galit na sinunog ang listahan hanggang sa maging abo. Naiintindihan ko ang mga patakaran ng kabayaran para sa mga danyo sa isang away sa istasyon ng Surir. Magtatakda kami ng presyo agad-agad, at dapat kaming magbayad ng kahit magkano ang gusto namin. Gayunpaman, nais kong itanong, mananatili kami sa mataas na uri ng patio ng iyong istasyon ng Surir. May sumalakay sa amin sa kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi ka lang lumabas para gumawa ng anuman, hindi mo man lang kami binigyan ng babala. Gusto ko lang itanong, wala kayo sa parehong panig ng kuta ng 5 tigre, tama ba? Nagbago ang mukha ng may-ari ng bahay tuluyan, may katuturan ang mga sinabi ni Terence. Karaniwan na talaga ang away at pagpatay sa istasyon ng mga Cartero. Halimbawa, may away kada 3 hanggang 5 araw sa lugar kung saan sila kumakain, at ang kabayaran para sa pinsala ay 10 beses ang halaga. Patay man sila o buhay, may palaging mananagot sa utang na ito. Pero si Terence at ang iba pa ay nasa ibang sitwasyon. Nakatira na sila sa looban, at ang istasyon ang may pananagutan sa pagprotekta sa kanila. Kung wala silang anumang seguridad, wala itong pinagkaiba sa pagtulog sa labas. Kaya naman, nang kumilos ang kuta ng 5 tigre, maging ito man ay para tumulong, magbigay ng babala ng maaga, o kahit para magpanggap na hikayatin silang makipagkasundo, ginawa nila ang kanilang makakaya. Hindi mahalaga kung mapipigilan nila ang pagpatay ng kuta ng 5 tigre, kailangan nilang ipakita ang kanilang saloobin. Pero ano ang ginawa ng relay station? Hintayang hamupa ang problema sa humingi ng kabayaran. Sa kabilang banda, tumawa lang si Terence. Talaga bang iniisip niya na isa siyang matabang tupa? Ginoo, hindi po kami maaaring makialam sa inyong personal na sama ng loob. Kung gusto nilang maghayganti, hindi po kami maaaring makialam. Gayunpaman, ang mga pagkalugi na dulot ninyo ay totoo, kaya hindi nagbago ang ekspresyon ng amo ng istasyon ng Surir habang patuloy siyang nagkukwento tungkol sa kabayaran. 7,362. Ha! Sa tingin mo ba madaling apihin ang batang Panginoon na ito, di ba? Nakikipagsabuatan ka sa kampo ng 5 tigre para nakawin ang sarili mong mga bisita, isa ba itong patibong para sa mga turista? Malamig na tumawa si Terence at itinaas ang baba, sinenyasan ng may-ari na tingnan ang katawan ni Wuho. Tingnan mong mabuti, tapos na ang mga kasosyo mo sa negosyo. Iniisip ng batang Panginoong ito na dapat mo rin silang sundan.
Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng may-ari ng relay station. Bago ito, masyado siyang nakatutok sa paghingi ng kabayaran. Pakiramdam niya ay tama siya at hindi mahirap makakuha ng kabayaran. Gayunpaman, hindi niya lubos na napag-isipan kung kaya niyang pukawin ang isang master na kayang patayin ng walang ingat ang lahat ng mga tauhan ng 5 tigre sa kampo. Iyon. Young master, mali ang pagkakaintindi mo. Ang aming relay station ay talagang pinapatakbo ng may konsensya. Hindi kami kailanman makikipagsabuatan sa mga bandido para nakawin ang mga residente. Wala talaga kaming masyadong alam tungkol sa bagay na ito. Pawis na pawis ang noo ng may-ari ng relay station. Isa rin siyang martial arts practitioner na nasa Great Circle ng Golden Core Stage. Gayunpaman, nag-iisa lang siya at hindi kasing dami ng tao gaya ng kuta ng 5 tigre. Kaya naman, palagi siyang nasusupol ng kuta ng 5 tigre. Kung hindi, bakit may mga tao mula sa kampo ng 5 tigre na nakaharang sa daan at naniningil ng bayad sa harap ng istasyon ng Surir? Sa pagkakataong ito, hindi nila masasabing nakikipagsabuatan ang istasyon ng mga tagapaghatid ng mensahero sa kuta ng 5 tigre, ngunit palihim nila itong pinayagan. Kung talagang gusto ni Terence na ituloy ang bagay na ito, maituturing na kasabwat ang istasyon ng mga tagapaghatid ng mensahero. Dahil nahaharap sa isang pangkat na madaling makakapatay sa 5 tigre ng kuta ng 5 tigre, sa wakas ay naramdaman ng hepe ng istasyon ng Surir ang pressure. Huli na para aminin niya ang pagkatalo. Kung alam lang niya, hindi sana siya pumunta roon para humingi ng kabayaran. Patuloy nang umiti ng malamig si Terence, pinipilit mo bang makawala rito sa pagsasabi mong hindi ka sigurado? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Huwag kang magsalita, pinaghihinalaan ng batang Panginoon na ito na nagkukunwari kayong lahat na may kasabwat. Mga kapatid, givein ninyo ang itim na tindahang ito. Tinatakot lang sana ni Terence ang may-ari, pero agad na sumang-ayon ang mga tao sa paligid niya. Binunot nila ang kanilang mga espada at pana, handang lumaban. Hindi na mapigilan, pagkatapos ng labanan ngayon lang, tuluyang naitatag ang prestihiyo ni Terence. Kahit Jessa ay hindi namamalayang naramdaman na dapat niyang pakinggan ang mga utos at utos ni Terence, lalo na si Yingjan at ang iba pang mga bagong disipulo. Talagang natakot ng husto ang hepe ng relay station sa pagkakataong ito. Ang gubat ay isang lugar na walang batas. Ang istasyon ng relay ay nakaligtas hindi lamang dahil sa sarili nitong lakas, kundi dahil din sa pagsunod nito sa prinsipyong hindi saktan ng malalakas. Kapag ang isang ekspertong higit pa sa kanilang makakaya ay pumutok sa relay station, magiging wala na talagang pag-asa ang sitwasyon. Wala nang ibang paraan kundi maghintay sa kamatayan. Pakiramdam ng hepe ng istasyon ng Surir ay talagang nabubulag siya ng mantika ngayong gabi. Naglakas loob pa siyang lumapit sa grupong ito ng mga demonyo para humingi ng kabayaran. Sawang-sawa na talaga siyang mabuhay at nagbigti na. Ginoo! Ginoo! Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Wala talagang kinalaman sa atin ang bagay na ito. Ang kuta ng 5 tigre ay kalaban din ng ating istasyon ng mga tagapaghatid ng mensahero. Kalma lang kayong lahat, kalma lang, pag-usapan natin ito. Nanlambot ang mga binti ng may-ari ng relay station at agad siyang lumuhod. Ikinuyong pa niya ang kanyang mga kamay at nagmakaawa, hindi ako nakapagpaliwanag ng sinabi kong kabayaran. Hindi ako humihingi ng kabayaran, kundi para sa mga pagkalugi ko at ninyong lahat. Kasalanan namin ang pang-aabala sa lahat ngayong gabi, kaya kailangan ka naming bayaran ng malaki. Kaya ganoon nga ang nangyari. Kung ganoon, marahil kayong mga relay station ay hindi mga kasabwat. Malamig ang mukha ni Terence habang tumatango, sabihin mo nga sa akin, magkano ang handa mong ibigay na kabayaran sa amin. Palihim na pinunasan ng may-ari ng relay station ang kanyang malamig na pawis at sinubukang tumayo ng nakangiti. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang mga kamay at ibinuka ang kanyang 10 daliri. 10 gintong sertipiko. Mga kapatid, givein ninyo itong tindahan ng mga itim. Tinatrato nila tayo na parang mga pulubi. Hindi na hinintay ni Terence na matapos ang sasabihin ng may-ari ng inn at patuloy pa rin siyang tinakot ng diretso. Ang mga tuhod ng may-ari ng inn, nakakababa lang sa lupa, ay bumagsak muli sa kanyang mga tuhod. Teka lang. Huwag kang mag-alala. Ang ibig kong sabihin ay hindi sapat ang 10 gintong sertipiko para ipahayag ang paghingi ng tawad ng ating relay station. Kaya, kukuha tayo ng 100 gintong sertipiko bilang kabayaran.
Halos maiyak na ang may-ari ng inn, malaking halaga ang 10 gintong tiket sa isang sulok na tulad nito, pero hindi na niya sinubukan pa si Terence, na halatang hindi natuwa sa halaga. Tinaasan niya ang presyo ng 10 beses. Ang 100 sertipiko ng ginto ay katumbas ng 100,000. Bagamat hindi ito ang buong kayamanan ng may-ari ng istasyon ng Surrey, sapat na ito para maramdaman niya na parang may kutsilyong itinutusok sa kanyang puso. Mabuti na lang at natapos na ang kuta ng 5 tigre. Maaaring magsama ang amo ng mga tao upang lipulin ang natitirang masasamang puwersa at samsamin ang ilang ari-arian habang papunta. Ha! Hindi naman ako mapang-uyam na tao. Dahil napakasinsero mo, hahayaan ko na muna ang bagay na ito. Lumingon si Terence at umiling kay Yuan Bao. Junior Brother Jin, puntahan mo na ang boss ng relay station para ayusin ang paghingi ng tawad. Sumagot si Yun Bao at naglakad papunta sa hepe ng istasyon ng Surrey nang nakataas ang ulo at nakabuka ang dibdib. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabing, ikaw ba ang nagdala nito? Ipakita mo sa akin ang iyong katapatan. Puro sinseridad. Gustong samuka ng dugo sa puso ng may-ari ng bahay tuluyan at gustong kagatin ang mayabang at matabang ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kinailangan niyang ngumiti ng may paggalang at sinabing, hindi. Hindi ko ito dinala. Bakit hindi ko nalang kunin ngayon? Sama-sama na tayo. Nag-aalala ang batang Panginoong ito na baka palihim kang umalis, at saan ako pupunta para hanapin ka. Hindi natatakot si Jin Yuan Bao sa peak stage Golden Core practitioner na ito. Sa isip niya, dahil may kuya tulad ni Terence na kayang pumatay ng 5 matataas na Golden Core cultivator sa loob lang ng ilang segundo, hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano ang may-ari ng Surrey Station. Plano sana ng hepe ng relay station na samantalahin ang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang mga taong pumunta sa relay station ay pawang mga dumadaan lamang at hindi maaaring manatili rito ng matagal. Hindi mahalaga kung bumalik sila pagkatapos lumipas ang sitwasyon. 100 sertipiko ng ginto. Siyempre, itatago niya iyon kung kaya niya. Sa kasamaang palad, kung susundan siya ni Yun Bao, hindi siya makakatakas. Hindi imposibleng makatakas matapos mapatay si Jin Yuan Bao, ngunit ang problema ay hindi alam ng may-ari kung gaano kalakas si Terence at ang kanyang grupo. Hindi niya alam kung paano namatay ang 5 tigre ng kuta ng 5 tigre. Kahit na sinusundan siya ni Yun Bao, ang munting mataba na mukhang tanga, wala pa rin siyang lakas ng loob na kumilos. Hindi niya alam kung tama ang desisyon niya. Mahina si Yun Bao, yung tipong kayang patayin ng may-ari gamit ang isang daliri lang, pero hahayaan ba ni Terence na sumugal ang mga tauhan niya? Ang buong inay nasa ilalim ng spirit sense ni Terence. Kung maglalakas loob na gumawa ng kahit anong trick ang may-ari ng inn, agad siyang babanggain ng spirit sense niya. Sa mga oras na iyon, maaaring hindi niya alam kung paano siya namatay. Matapos paalisan ng may-ari ng bahay tuluyan, hiniling ni Terence sa iba na linisin ang larangan ng digmaan at tipunin ang mga samsam ng digmaan. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Yiming ng ilang mga katanungan. May-ari ng minahan ang pamilya mo. Alam mo ba kung ano ang Black Elm Crystal? Ito yung bagay na gusto nilang ipagawa kay Rob kanina lang. Gustong-gusto talagang malaman ni Terence kung para saan ang itim na kristal, nabigyan na niya ng isa ang itim na wildflower dati, at sinasabing mabuti raw ito para sa pagpapalakas ng katawan, pero hindi niya naisip na gamitin ito kahit kailan. 7,363. Sa huli, isa-isa siyang ninakawan ng mga tao. Tila ang itim na kristal na ilam ay hindi kasing simple ng inaakala niya, at tiyak na may ilang epekto na hindi niya alam. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, ang pinakamahalagang bagay sa minahan ng aking pamilya ay ang Yunying iron ore. Ginagamit ito sa pagpino ng mga armas at walang kinalaman sa itim at may kintab na kristal, kaya wala akong masyadong alam tungkol dito. Napakamot si Yiming sa kanyang ulo at nahihiya na hindi niya mapigilan. Ang tanging nagawa niya lang ay sabihin, narinig ko na ang tungkol sa obsidian crystal, pero hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay napakabihira nito at napakababa ng produksyon. Sinasabing may 1 piraso ng obsidian crystal sa isang minahan. Oo, iisa lang ang piraso sa buong minahan. Sa pagsasalita tungkol dito, itinaas ni Yiming ang isang matambok na daliri at binigyang diin, 1 piraso lang iyon ng ilusyonaryong itim na kristal.
Kalaunan ay nabalitang ibinente ito sa napakataas na presyo sa isang mataas na antas ng subasta. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gagastos ang mga tao ng ganito kamahal para bilhin ang bagay na ito. Sinasabing ang bagay na ito ay may mahusay na epekto sa pagpapatibay ng katawan. Hindi ko pa naririnig na mayroon itong ibang epekto. Maraming bagay sa Sub Island na may magagandang epekto sa pagpapatibay ng katawan, tulad ng mga panloob na core at mga piraso ng karne ng asensya ng mga spirit beast ng kadiliman. Mas maganda ang epekto kung mas mataas ang grado ng mga spirit beast ng kadiliman. Sa sobrang dami ng pera, hindi ba mas makakatipid kung bibili pa ng mas maraming panloob na core at iba pa? Hinimas ni Terence ang kanyang baba habang iniisip ito. Ang sinabi ni Yiming ay hindi gaanong naiiba sa alam niya noon, kaya ano ang problema? Kung kaya lang nitong magpatibay ng katawan, bakit niya kailangang palihim na atakihin at agawin ito ng paulit-ulit? Dahil sa dakilang espiritong iyon, mas magiging maginhawa sana ang manghuli ng mga Jindan Stage Dark Spirit Beast, di ba? Junior Brother Zhang, ganoon ba talaga kabihira ang mga kristal na obsidian? Bukod sa nabanggit mo, may narinig ka na bang ibang itim na kristal? Hindi inakala ni Terence na bihira ang itim na kristal noon, pero ngayong interesado na siya, ano na kaya ang iisip ng mga taong gustong nakawin ang itim na kristal? Nakatatanda kong kapatid, bihira lang talaga ang mga itim na kristal na ilam. Minsan ko lang narinig ang tungkol sa mga ito, pero hindi ako sigurado kung may iba pang mga itim na kristal na ilam. Walang magawang ibinoka ni Yiming ang kanyang mga kamay. Kung nasa kanya lang ang itim at may kintab na kristal, kukunin niya ito at ibibigay kay nakatatandang kapatid na si Sima. Sa hinaharap, mas magiging kahanga-hanga pa siya kaysa sa matabang si Jean. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, pahiwatig na ayos lang ang lahat. Sa itsura nito, dapat ay may espesyal na tungkulin ang itim na gintong kristal, pero hindi pa alam ni na Terence at ng iba pa ang tungkol dito. Hindi mahalaga iyon. Hanggat hindi magbabago ang isip ng taong palihim na naghahangad ng itim na ilam kristal, malalaman din niya ito sa kalaunan. Napag-usapan na, ang itim na wildflower ay mayroon ding piraso ng mapanlinlang na itim na kristal, ngunit hindi niya alam kung ginamit ito. Tatargetin din ba ng mga taong iyon ang itim na wildflower? Ang mga disipulo ng inner sect ay lalabas din para sa mga misyon, kaya umaasa siyang ligtas ang mga itim na wildflower. Kinabukasan, nilisan ni Terence at ng grupo ang bahay tuluyan na parang pinapadala ng may-ari ang isang Diyos ng salot, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa maltong kabundukan ng Yin. Ang mga nasugatan kagabi ay maayos na nagamot. Gumaling naman sila ng maayos at hindi naapektuhan ang kanilang paglalakbay. Bukod pa riyan, marami silang natanggap kagabi. Bukod sa mga nasamsam sa digmaan, naroon din ang isang gintong tiket na kinuha mula sa pinuno ng istasyon ng Surir. Hindi kinuha ni Terence ang lahat ng pagkain para sa kanyang sarili, at wala siyang pakialam dito. Nagpasya siyang hatiin ito ng pantay-pantay sa lahat. Ang mga bagong disipulo ay pawang nagmula sa mayayamang pamilya, ngunit masaya pa rin sila matapos makakuha ng napakaraming pera ng walang dahilan. Dahil dyan, ang prestihiyo ni Terence sa koponan ay parang araw sa kalangitan, siya ang hindi matitinag na pinuno, at ang kanyang mga salita ay walang kapintasan. Sa daan, nakasagupan nila ang ilang alo ng mga espiritong halimaw ng kadiliman. Habang palalim ng palalim ang kanilang pagpasok sa kagubatan, patuloy din na lumalakas ang mga espiritong halimaw ng kadiliman. Hindi na kayang harapin ng iilang bagong disipulo ang mga espiritong halimaw ng kadiliman na ito. Kung hindi dahil kay Terence, baka kailangan na nilang bumalik sa kanilang mga sekta habang umiiyak. Pero matapos makita ang kapangyarihan ni Terence, lahat sila ay naging kalmado at mahinahon. May ilan pang ang nag-isip na ang isang tier 5 quest. Mukhang hindi naman ganoon kahirap. Siyempre, kung hindi sila pinangunahan ni Terence, hindi nila mararating ang kanilang destinasyon bago pa sila maging pagkain ng mga dark spirit beast. Nang sumapit ang gabi, hindi pa nakarating si Terence at ang grupo sa mga multo na Yin Mountains, at wala rin silang matutuluyan na pahingahan, kaya ang tanging nahanap lang nila ay ang angkop na lugar para mag-camping. Pagkatapos ng isang gabi, hindi nakapagpahinga ng maayos ang mga taong nagbabantay. Gayunpaman, pinalad sila at hindi nakatagpo ng anumang makapangyarihang dark spirit beast.
Nasa harap ang hanay ng mga multo na bundok ng Yin. Pagkatapos ng isa pang umaga, sa wakas ay nakita ni Terence ang isang kabundukan na nababalot ng hamog. Mula sa malayo, ang paalon-alon na hanay ng bundok ay isa lamang malabong balangkas, at mahirap makita ang buong larawan. Kung talagang papasok sila sa hanay ng bundok, malamang na mahirap itong makita. Kasalukuyang tanghali na, at ang ambon sa malamulto na kabundukan ng Yin ay napakakapal na, lalo na't umaga at gabi. Parang may nakarating na sa hanay ng mga multo na Yin bago tayo. At marami-rami sila. Kumunat ang noo ni Terence nang mapadako ang tingin niya sa isang sanga na may mga bagong kulubot at bakas ng mga kilos ng tao. Ang bulubunduking multo ng Yin ay palaging tiwangwang. Kailan ito naging ganito kasigla? Base sa mga bakas, ang mga taong nauna ay dumating sa parehong direksyon ni Terence, ngunit mahirap sabihin kung ito ay isang grupo o ilang grupo. Sa hanay ng mga multo na Yin, maraming espiritual na halamang gamot, ngunit walang pumupunta rito para mangolekta ng mga ito dahil masyadong mapanganib ang lugar na ito. Maging ang iba't ibang dark spirit beast o ang iba pang makamandag na miasma, sapat na ang lahat ng ito para madaling kumitil ng buhay ng isang sinaunang martial art practitioner na nasa Golden Core stage. Hindi sulit ang sumugal ng ganito kalaki para lang sa ilang spirit herbs. Ang tanging bagay na sulit isugal ang kanilang buhay ay ang mga guho na iniwan ng dakilang mangkukulam ng Maltong Yin. Nakatatanda si Ma, napakaraming tao ang dumating, dapat ay hinahanap nila ang mga guho, hindi ba? Maaari kayang may ilang maaasahang balita mula sa lugar na iyon. Bamulong si Iming sa tainga ni Terence, pinapunte tayo ng sekta para mag-imbestiga, kaya hindi dapat ito mangyari ng walang dahilan, pero bakit hindi nila ito nilinaw? Kung makakakuha tayo ng atensyon ng ibang mga kapangyarihan, natatakot akong tataas muli ang kahirapan ng ating misyon. Sa madaling salita, ang isang misyon na nasa ranggong ika-5 pwesto ay maaaring maging misyon na nasa ranggong ika-9 o mas mataas pa. Kung tutuusin, mas madaling harapin ang nakakalat na mga spirit beast ng kadiliman at ang iba't ibang panganib sa hanay ng mga multo na Yin kaysa sa harapin ang mga organisadong kalaban na palihim na nagmamasid sa kanila. Hindi mo kailangang magmadali. Base sa mga bakas na naiwan, malamang ay napadaan lang ang mga taong ito kagabi o kaninang madaling araw. Kung bibilisan natin, baka maabyute natin sila. Nag-isip sandali si Terence bago nagdesisyon. Kung hinahanap din ng kabilang panig ang lokasyon ng mga guho, marahil ay may pagkakataon pa rin tayong makipagtulungan. Tutal, ang misyon ay nangangailangan lamang sa atin na hanapin ang lokasyon, hindi natin kailangang pumasok doon. Pagkatapos niyang makumplito ang misyon, hindi na niya kailangang alalahanin ang mga susunod na gagawin ng mga taong iyon. Maaari na lang siyang bumalik sa Sword Spring Sect para ipasa ang misyon. 7,364. Siyempre, kung mayroon talagang bagay sa mga guho na maaaring magpagalaw kay Terence, maaari siyang pumasok at lumaban para dito. Naiintindihan ko. Kung gayon, bilasan natin. Tumanggaw si Iming at nanguna. Sabi niya, nakatatanda, mauuna ako. Kung may mangyari, kailangan mo akong iligtas sa oras. Sa kasamaang palad, ang kagwapuhan ni Iming ay hindi tumagal ng higit sa 3 segundo. Nang akmang lalapit na siya, lumingon siya at medyo natakot. Tutal, ito ang kilalang-kilalang bulubundukin ng mga multo na Yin. Hindi ito lugar para magbiro. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Kung natatakot ka, bumalik ka rito. Hindi ako komportable na isa kang scout. Napakamot ng ulo si Iming at napatawa ng alanganin bago umatras pabalik sa tabi ni Terence. Sinubukan pa niyang ipagtanggol ang sarili, tama ang panganay kong nakatatandang kapatid. Kung pupunta ako at magiging scout, baka ilagay ko ang lahat sa hindi kinakailangang panganib. Mas bagay sa akin na sumunod sa panganay kong nakatatandang kapatid. Natural lang na kinutya ang lalaking ito ng kanyang masamang kaibigan, ang matabang si Jean. Nagsimula na naman silang magtalo, habang tahimik na ginampanan ni Almira ang papel ng isang scout. Sa usapin ng pamilyaridad at pag-aangkop sa kagubatan, walang kapantay si Almira. Kahit si Peter ay hindi kasing husay niya, kaya hindi niya kailangan ang utos ni Terence. Sa harap ng mga potensyal na kaaway, kusang pinalawak ni Almira ang saklaw ng paghahanap. Siyempre, sumunod si Peter.
Kusang bumuo siya ng isang maliit na grupo na binubuo ng 2 tao upang sundan ang pangkat sa unahan habang alerto sa posibleng panganib. Sima, balak mo ba talagang makipagtulungan sa mga hindi kilalang taong iyon? At pagkatapos ay aalis tayo pagkatapos nating mahanap ang lokasyon ng mga guho. Karaniwang tahimik na tao si Jessa, pero ngayon, siya na ang nagkusa na banggitin ang misyon. Bagamat ang lokasyon lang ang kailangan nating hanapin sa Tier 5 mission, kung ang layunin ng mga taong iyon ay makapasok sa mga guho, wala nang saysay na bumalik tayo sa sekta, tama ba? Ipinadala ng Sword Spring Sect ang maliit na pangkat na ito upang hanapin ang lokasyon ng mga guho, ngunit wala silang balak na gawin ito. Tutal, ang mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay isang alamat sa loob ng napakaraming taon, ngunit wala ni isa ang nakatuklas nito. Kung talagang natuklasan ang mga ito, natural na mas ligtas na magpadala ng mga eksperto para mag-explore, at hindi mahalaga kung wala silang makitang kahit ano. Pero kung nahanap nila ang lokasyon at may ibang naunang nakarating, wala nang saysay na tapusin nila ang misyon. Maaaring wala na silang makuhang anumang kredito para dito. Hindi naman siguro. Kailangan na lang nating umangkop sa sitwasyon. Masyado pang maaga para magsalita ngayon. Ngumiti si Terence at umiling, hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. At napakalaki ng bundok ng multo na Yin. Kahit na may iniwan silang bakas, maaaring hindi natin sila makilala. Ang sistema ng mapa ng heograpiya at ang mga sinaunang aklat sa aklatan ng Sword Spring Sect na pavilion ay parehong nagbanggit na kapag ang hamog ay nasa pinakamabigat na antas nito sa hanay ng bundok ng mga multo na Yin, hindi man lang makita ng isang tao ang sarili niyang mga daliri. Maaaring maligaw ang mga tao mula sa iisang koponan kung naroon sila. Sa panahong iyon, mas mahirap nang matunten ang ibang mga koponan sa pamagitan lamang ng ilang bakas. Ang tanging maaasahan ni Terence ay ang sarili niyang pandama sa espiritu. Hindi niya alam kung ang ambon sa kabundukan ng multo na Yin ay may anumang epekto sa pagpigil sa pandama sa espiritu. Kailangang siguraduhin ni Terence na maaalagaan niya ang kanyang koponan at hindi sila mawawala ng hindi nalalaman. Natahimik sandali si Jessa bago niya ito kinilala at hindi na nagsalita pa. Habang papasok sila sa hanay ng kabundukan ng multo na Yin, ang bilis ng mga kabayong Black Spirit Fergana ay lalong bumagal. Bagamat sinabi nilang bibilisan nila, hindi man lang makatakbo ang buong grupo. Mabagal lang ang kanilang nagagawa na parang naglalakad sa luntiang lugar. Pakapal ng pakapal ang kulay abong puting hamog. Bagamat hindi pa umabot sa puntong hindi na makita ang mga daliri sa harap nila, sina Almira at Peter, na mahigit 20 metro ang layo sa harap nila, ay tuluyan ang nawala. Tatawagan sana sila pabalik ni Terence kung hindi lang sila binabantayan ng kanyang spirit sense. Akala niya matatagalan bago niya maabyutin ang grupo sa unahan, pero 20 minuto pa lang ang nalakad niya bago niya nahanap ang isang bagay gamit ang kanyang pandama sa espiritu. Dahil sa pagsugpo ng sub-isla sa pandama ng espiritu, at sa espesyal na katangian ng multo na Yin Mountains, ang saklaw ng pagtuklas ni Terence ay mga 30 metro lamang. Kasabay nito, si Almira, na nasa harap nila, ay nagpadala rin ng babala, na nagpapahiwatig na may natuklasan sila. Sino ang nandyan? Palihim nyo kaming sinusundan. Lumabas kayong lahat dito. Kung hindi, huwag nyong isipin na umalis dito ng buhay. May sumigaw sa hindi magiliw na paraan. Halata na napansin nila ang koponan ni Terence kasabay ng pagpansin sa kanila ni Terence. Para maging eksakto, dapat si Almira o si Peter ang natuklasan. Mahirap sabihin kung nabunyag din sina Terence at ang iba pa. Sino kayo? Ang tindi ng tono ninyo, halos mamatay na ako sa takot. Si Peter, na nasa unahan, ay sumangot ng malamig at inilabas ang kanyang mahabang kutsilyo at panangga sa kamay bilang depensa, nandito lang ako. Kung gusto mong kumilos, halika at subukan mo. Si Almira ay isang archer, kaya mas bagay siyang magtago sa dilim at pumatay sa isang putok lang. Kaya naman si Peter ang nagkusa na makaakit ng atensyon. Hanggat nagpapakita ng puot ang taong nasa harap niya, agad na makakaatake si Almira at mapahina ang lakas ng kabilang panig sa pinakamaikling panahon na posible. Gusto mo na bang mamatay? Hindi mahalaga, tutuperin ko ang hiling mo. Bumalik ang taong kakasalita lang.
Hindi nagtagal ay nakita ni Peter ang lalaking lumabas mula sa hamog at naging malinaw ang kanyang mukha. Base sa kanyang hitsura, ang taong ito ay mga 27 o 28 taong gulang lamang. Mukha siyang disente, at ang kanyang pangangatawan at ugali ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, mayroong isang hindi nakatagong kayabangan sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Peter na parang nakatingin sa isang taong bayan, puno ng mapanghamak na paghamak. Pagkatapos niya, mahigit 20 tao ang sunod-sunod na lumitaw. May mga lalaki at babae, ngunit lahat sila ay mga bata pa, lahat ay nasa mga unang bahagi ng kanilang 20 at wala pang 30 taong gulang. Hindi na hinintay pa magsalita si Peter, kumislap ang figure ng lalaki at agad na binunot ang kutsilyo sa kanyang baywang. Isang kislap ng liwanag ang humawi sa hamog at tumama kay Peter ng tuwid ang kanyang poster. Huling yugto ng gininto ang core. Isa lamang itong casual na suntok, ngunit lubos nitong naipakita ang lakas ng kabilang panig. Hindi ito maiiwasan. Naningkit ang mga mata ni Peter. Pinagkrus niya ang kanyang espada at kalasag sa pagtatangkang labanan ito ng harapan. Gayunpaman, wala siyang tiwala sa kanyang puso. Direktang mapapatay ba ang resulta ng paglaban ng harapan? Sa tamang oras, kumilos si Almira. 3 palaso ang sabay-sabay na pinatama sa lalaki mula sa 3 magkakaibang direksyon, inatake ang kritikal na bahagi ng kalaban. Pinutol din ito ang ruta ng pag-iwas at patuloy na pag-atake ng kalaban. Bukod sa pag-atres, 3 palaso lamang ang kanyang natama ng harapan. Sa harap ng 3 magkakasunod na palaso ni Almira, kumerba ang mga labi ng lalaki at nagdulot ng isang mapanghamak na ngisi. Hindi nagbago ang momentum ng sable. Sa 2 bahagyang pag-indayog lang, napalipad na nito ang 3 palaso. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng 2 panig, napakalaki kaya hindi na niya kailangang seryosohin pa. Ang sinasabing pagpili kung aagawin ba ito ng harapan o iiwasan ay isa lamang biro. Seryoso ang ekspresyon ni Terence, ang huling yugto ng gininto ang core na ito ay mas malakas kaysa sa mga normal na huling yugto ng gininto ang core cultivator. 7,365. Kung tungkol naman sa mga taong nasa likuran niya, karamihan sa kanila ay nasa Golden Core stage, mula sa early stage hanggang sa Great Circle ng Foundation stage. 2 o 3 lang sa kanila ang nasa Great Circle ng Foundation stage. Mayroon pang 2 eksperto sa entablado ng Nascent Soul sa kanila. Medyo nakakaabala ito. Sa dami ng mga martial artist, kahit gamitin pa ni Terence ang kanyang kamalayan para umatake, mahirap pa rin silang patayin ng sabay-sabay. Lalo na't hindi pa lubusang nakakabawi ang kanyang sinaunang espiritu, maaaring hindi niya kayang dalhin ang ganito kalaking pasanin ng biglaan. Tumigil ka. Isang malinaw na sigaw ang pinakawalan ni Jessa at ang kanyang mahabang espada ay unang dumating kahit nakalaunan ay inilunsad niya ito. Tinawid nito ang distansya sa pagitan nilang dalawa at hinarang ang sable bago pa ito makalas. Nagbanggaan ang mga espada at sable ng magkabilang panig na bumuo ng isang malakas na agos ng hangin na kumalat. Nababalot ng malamig na pawis ang likod ni Peter habang mabilis siyang umatras. Alam na alam niya na kung hindi kumilos si Jessa, hindi niya maharangan ang atakeng iyon. Sa katunayan, kahit hindi kumilos si Jessa, gagawin sana iyon ni Terence. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan dahil bihira itong kumilos. Dahil sa kakayahan ni Jessa, hindi naging problema para sa kanya ang pakikitungo sa lalaking nasa late-stage Golden Core realm. Yehey! Ang galing mo naman, di ba? Ikaw ang pinuno nitong grupo ng mga walang kwentang tao, di ba? Yung mayabang na yon, parang babae lang ang alam mong itago. Pinaikot ng lalaking may hawak na kutsilyo ang kutsilyo at ngumisi kay Peter, duwag ka talaga. Ayoko makipag-away sa mga babae, kaya ang buhay mo na lang ang kaya kong iligtas. Namumula sa galit ang mukha ni Peter. Gusto niyang pumatol, pero wala siyang masabi. Kung ang lakas ng isang tao ay mas mahina kaysa sa iba, paano pa magkakaroon ng kumpiyansa ang isang tao? Sa pagkakataong ito, kung hindi nakialam si Jessa, tiyak na napatay na siya ng kabilang panig. Sa katunayan, kung hindi bahagyang naantala ng 3 palaso ni Almira ang pag-atake ng kabilang panig, maaaring hindi ito naabutan ni Jessa sa tamang oras. Ang mga tao mula sa sekta ng tubig na Asher. Malamig na tiningnan ni Jessa ang lalaki.
Sa halip na isang tanong, mas parang isang pahayag ito. Ang makamultong kabundukan ng Yin ay pagmamayari ng aming Hongshan Commandery. Tinatapakan mo ang hangganan. Ang sekta ng Kenglan ay hindi isang sekta sa komandante ng Hongshan, kundi isang sekta sa kalapit na komandante ng Heimei. Ang katayuan nito ay katulad ng sa sekta ng Janchen sa komandante ng Hongshan. Hindi sila mga nangungunang sekta, at sila ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. Ang malamulto na kabundukan ng Yin ang pinakakanlurang hangganan ng Hongshan Commandery. Kung pupunta pa sila sa Hilaga, maaabot nila ang hangganan ng Black Charm Commandery, at ang sekta ng Kenglan ay nasa lugar na iyon. Sa makatuwid, ang distansya sa pagitan ng Sword Spring Sect at ng Kenglan Sect ay hindi kalayuan. Bagamat sila ay mga sekta mula sa dalawang commander, sa katunayan, mas malapit sila kaysa sa mga sekta mula sa iisang commander. Paminsan-minsan ay nag-uugnayan ang dalawang pamilya, kaya napapansin ni Jessa kilos ng isa't isa sa isang palitan lang ng salita. Gayunpaman, wala siyang anumang contact sa mga tao mula sa Azure Water Sect, kaya hindi madaling sabihin kung sino sila. Hindi naman malala ang paningin ng batang babaeng ito. Kayo ay mula sa Sword Spring Sect, di ba? Kahit na ang sect ay kikoronahan bilang sect ng kung aling commandery dahil sa iba't ibang rehiyon, sa katunayan, walang gaanong mga paghihigpit sa sect sa bawat commandery. Lalo na ang pagpunta sa hangganan ng Ghostin Mountain Range, kahit na pumunta tayo sa kabisera ng inyong Hongshan Commandery, sino ang makakapagsabi? Tumawa ng mahina ang lalaking may hawak na sable at tinaas ang kanyang kilay. Dahil alam ninyong galing kami sa Azure Water Sect, hindi namin kayo pahihirapan. Hayaan ninyong lumapit ang batang iyon at lumuhad para humingi ng tawad. Kung gayon, isama ninyo ang inyong mga walang kwentang tauhan at umalis kayo sa multo na kabundukan ng Yin. Kung gayon, kakalimutan na natin ang bagay na ito ngayon. Nanlamig ang magandang mukha ni Jessa, at ang dating malamig niyang aura ay lalong naging mapanganib. Ganoon ba kagaling ang Azure Water Sect? Sa tingin mo ba ay takot ang Sword Spring Sect natin sa Azure Water Sect mo? Ayaw magsalita ni Jessa, pero wala siyang ibang magawa kundi magpatuloy. Kahit na hindi natin teritoryo ang parang maltong kabundukan ng Yin, paano nang ahas ang sekta ng Kenglan na magsalita sa sekta ng Janchen ng ganoon? Nakaapekto ito sa reputasyon ng dalawang sekta, kaya kailangang maging matatag si Jessa. Kung actress siya ngayon, ang sekta ng Sword Spring ay kailangang yumuko sa sekta ng Kenglan sa hinaharap. Hahaha, ano ang saysay ng pagsasabi mo ng mga walang kwentang bagay na yan? Wala ka bang mga mata? Ang lakas ng grupo natin. Ang lakas ng grupo mo. Dito, kung sino ang may mas malaking kamao ang makakapagsalita. Tumawa ng malakas ang lalaking may hawak na sable at itinutok ang dulo ng kanyang sable kay Jessa. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Huwag mong sabihin na ako, si Chong Tian, ay nang-aapi sa iyo. Kung hindi ka kumbinsido, halina't tingnan mo kung mas mabilis ang talon ko o mas matalas ang iyong espada. Hinigpitin ni Jessa ang hawak sa kanyang espada at aatake na sana. Nang makapagsalita na siya gamit ang kanyang espada, mas pinili niyang gamitin ang kanyang espada kaysa sa kanyang bibig. Gayunpaman, biglang nagsalita ang isang babaeng nasa harap niya, Junior Brother Huang, huwag kang masyadong maging mapang-asar. Maganda ang relasyon natin sa Sword Spring Sect. Hindi mo kailangang apihin ang mga nakababatang kapatid na ito. Bagamat sinusubukan niyang pigilan si Chong Tian, pakiramdam niya ay may mali. Ang kanyang mga salita ay puno ng pakiramdam ng pagiging higit na mataas. Ako si Lanzo Collins, isang panloob na disipulo ng sekta ng Kenglan. Paano kita dapat tawagin, Junior Sister? Si Lanzo ay isa sa dalawang bagong silang na tagapagtanim ng kaluluwa. Ang isa pa ay isang gwapong binata na may mapagmataas na ekspresyon. Ipinakilala rin niya ito sa kanya, siya ang aking nakatatandang kapatid, si Yun Kale. Ako si Jessa, isang outer disciple ng Sword Spring Sect. Walang pakialam na ikinuyom ni Jessa ang kanyang mga kamay. Wala siyang balak makipagkaibigan dito, lalo na't wala siyang balak na magpakita ng kahit anong respeto dito. Nang marinig ni Yunki na si Jessa ay isa lamang disipulo ng outer sect ng Sword Spring Sect, lalong napuno ng paghamak ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang baba at ayaw man lang kilalanin si Jessa.
Gayunpaman, ang mga mata niya ang nagtaksil sa kanyang puso. Ang mga tingin ni Jessa ay mas mataas kaysa kay Lanzo, kaya kahit na minamaliit ni Yunki ang katayuan ni Jessa, hindi pa rin niya maiwasang sulyapan ito ng ilang beses. Natawa si Terence sa sarili niya, ano ba ito? Nagmamataas at nagmamataas para makaakit ng mga babae. Ang galing talaga ng mga pamamaraan niya. Kaya isa ka lamang panlabas na disipulo ng sekta ng Spring Sword. Ano pa ang masasabi mo? Humingi ka ng tawad agad at umalis ka, kung hindi ay sasabihin mong binyo-bully ka namin. Nagsimulang magsalita ng mayabang si Chong Tian, Jessa, papaalisin ko na kayo ngayon dahil sa itsura ninyo. Pag-isipan yung mabuti. Hindi ba't espada ang pinag-uusapan natin? Itinaas ni Jessa ang kanyang mahabang espada at naghandang ipagpatuloy ang kanyang ginawa. Huwag mong sabihing natatakot ka sa akin, isang disipulo ng outer sect ng Sword Spring Sect. Hoy! Hindi mo ako sinisisi, di ba? Ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ni Senior Sister Kai. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Nangangahas ka bang lumaban? Pinutol ni Jessa ang mga salita ni Chong Tian ng may matigas na saloobin. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit biglang naging mayabang ang dalaga. Junior Sister Su, nandito ka ba para hamanin ang aming sekta ng Kenglan para sa sekta ng Janchen? Biglang ibinuka ni Yunki ang kanyang bibig at ngumiti ng mayabang, sige, kung gusto mong lumaban, lalaban ako sa iyo. Bibigyan kita ng 2 kamay na may kapansanan. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at ikinumpas ang mga ito sa isang mapagpanggap na paraan. Pagkatapos, inikot niya ang kanyang mga kamay at inilagay sa kanyang likuran. Hindi ko gagamitin ang aking mga kamay. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay kung matatalo mo ako. 7,366. Kung isa pa itong disipulo ng Sword Spring Sect, hindi sana interesado si Yunki na kausapin siya. Isa siya sa mga mas mataas ang ranggong Inner Sect disciples ng Azure Water Sect. Nakakahiya kung makakausap niya ang isang Outer Sect disciple ng Sword Spring Sect. Gayunpaman, matapos tingnan pa si Jessa ng ilang beses, naramdaman ni Yunki na lalo itong nagiging kaakit-akit. Hindi niya maiwasang mapalapit kay Jessa, kaya bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig para manggulo. Huwag mong gamitin ang mga kamay mo. Hindi ba't masyado mo akong minamaliit? Lihim na galit si Jessa. Dahil sa kanyang mga kakayahan, hindi naging mahirap para sa kanya ang pumasok sa inner sect ng Sword Spring Sect. Bagamat hindi pa siya nakakarating sa bagong antas ng Soul Stage, malakas na ang combat power ng kanyang special attribute. Hindi imposible para sa kanya na hamanin ang isang bagong antas ng martial artist sa Soul Stage. Ngayon, sinabi talaga ni Yunki na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay. Isa lamang itong pambubuli. Nakatatanda kong kapatid na si Kale. Hindi napigilan ni Lanzo na ibuka ang kanyang bibig para hikayatin ito, ngunit umiling si Yunki at pinigilan ang kanyang mga salita. Junior Sister Su, ako ang pinuno ng Azure Water Sect ngayon, at ikaw naman ang pinuno ng Sword Spring Sect, di ba? Normal lang naman sa ating 2 pinuno ang magpalitan ng mga payo. Ang mapagmataas na mukha ni Yunki ay nagpakita ng inaakala niyang isang banayad na ngiti, kung matalo si Junior Sister Su, hindi mo kailangang alalahanin ang mga salita ni Junior Brother Huang. Maaari mong sundan ang aming Azure Wave Sect at tumulong. Kung mayroon mang mga benepisyo, natural na hindi namin ito makakalimutang ibahagi sa iyo. Iyon ay dahil gusto ni Yunki na magkaroon ng mas maraming oras at pagkakataon na magkasama pagkatapos niyang kumbansihin si Jessa. Pagkatapos, magagamit niya ang iba pang mga tao mula sa Sword Spring Sect bilang pamangwit sa kanyan. Hindi magandang lugar ang hanay ng bundok ng multo na yin. Bagamat doble ang bilang ng mga tao mula sa Azure Water Sect kumpara sa Sword Spring Sect, at mas mataas ang kanilang lakas sa pangkalahatan, hindi masasabing hindi sila nasugatan sa hanay ng bundok ng multo na yin. Gamit ang mga pamangwit na ito, napapanatili ng mga tauhan ng sektang Kenglan ang kanilang lakas. Para lang itong pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Pasensya na. Ako ang pinuno ng Sword Spring Sect ngayon. Itong nakatatandang kapatid na si Kale, kung gusto mo talagang magkumpara ng mga nota, bakit hindi kita tulungang paluwagin ang mga kalamnan at buto mo?
Matagal nang pinapanood ni Terence ang palabas, at hindi niya kayang hayaan si Jessa na sumugod sa linya ng kalaban. Lumapit siya rito at sinabing, "Ako ang Katie wala ng outer sect ng Sword Spring Sect, ang nakatatandang kapatid na si Sima. Huwag na nating sayangin ang oras at dumiretso na lang tayo sa punto." Sandali na tumigil si Terence bago nagpatuloy na may mapang-asar ng ngiti, "Iniisip ko kung itatali ba ni Kuya Kale ang mga kamay niya kung ako siya." Bahagyang natigilan si Yunki, hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Tila si Jessa ang pinakamalakas sa mga tao mula sa Sword Spring Sect. Bakit may isa pang bata sa early stage Golden Core Realm? Siya ba talaga ang pinakamatandang kapatid ng Katie wala ng outer sect ng Sword Spring Sect? Babagsak na ang Sword Spring Sect. Gusto sanang mapalapit ni Yunki sa dilag at ipakita ang kanyang lakas kung may pagkakataon siya, para mapasunod ang dilag sa kanya. Kung alam lang niya na si Terence iyon. Sino ba naman ang may oras para harapin kayong mga disipulo ng outer sect? Ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala sa panlabas na sekta ng Sword Spring Sect. Napuno ng takot ang puso ni Yunki. Gusto niyang sabihin na gusto niyang labanan si Jessa, ngunit hindi niya magawang sabihin ito. Sino ang nag-utos sa kanya na maglalaban ang mga pinuno ng dalawang panig at kung ano-ano pa? Okay na siya ng butas para sa sarili niya, kaya kinailangan niyang tumalon doon kahit umiyak pa siya. Kalimutan mo na yan. Kung interesado ka, magpalit tayo ng mga payo. Kapag sinabi kong bibigyan kita ng handicap na 2 kamay, siguradong bibigyan kita ng handicap na 2 kamay. Pareho lang yan kahit sino pa yan. Pinisil ni Yunki ang ilong niya at itinaas ang baba kay Terence, "Tara na. Hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang, huwag mong sabihing inaapi ko ang mahihina." Gusto lang niyang maalis si Terence sa lalong madaling panahon. Kung si Jessa iyon, baka kaya niyang lumaban ng dahan-dahan ng 300 hanggang 500 rounds, pero itong batang nasa harap niya. Kaya niya itong patumbahin sa isang sipa lang. Mapagbigay ang nakatatandang kapatid na si Kale. Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence habang sumusulpot ang kanyang mga maliliit na hakbang na parang paru-paro. Ang kanyang katawan ay kumikislap na parang multo, at agad na lumitaw sa harap ni Yunki. Kung nangahas si Yunki na sabihin na hindi niya kailangan ang kanyang mga kamay, nangangahulugan ito na mahusay ang kanyang mga kasanayan sa binti. Maaaring hinugot ni Terence ang kanyang espada, ngunit ang kanyang unang atake ay 1,000 binti. Kahit wala siyang tunay na chi, magagamit pa rin niya ang apoy na chi para paganahin ang mga binagong low-level martial arts techniques na ito. Sandaling nabalot ng magkakapatong na anino ng kanyang mga binti si Yunki sa lahat ng direksyon. Kapag sinipa siya, malamang magiging ulo ng baboy ang medyo gwapo niyang mukha. Mayabang nang umisi si Yunki, puno ng paghamak ang mga mata. Halata na iniisip niyang ang 1,000 sipa ni Terence ay isa lamang magarbong galaw, hindi sapat para magdulot ng banta sa kanya. Basta't ginagamit niya ang martial arts technique sa binti niya, madali niyang makakalaban ang batang nasa maagang yugto ng Jeda na ito sa harap niya. Malaki ang agwat sa pagitan ng maagang Ores Core Stage at ng maagang bagong Soul Stage. Walang paraan para ikumpara sila. Gayunpaman, nang akmang iaangat na ni Yunki ang kanyang binti, bigla niyang napagtanto na may mali. Ang dalawang bukong-bukong niya ay nababalot ng ilang bilog ng mananipis na baging. Medyo maluwag ang baging noong una, kaya hindi niya ito napansin. Gayunpaman, nang akmang sisipa na sana siya, biglang humigpit ang baging at direktang nahila ang kanyang bukong-bukong. Ilang sandali pa, ang tila matitigas na baging ay napunit dahil sa lakas ni Yunki, ngunit ang 1,000 binti ni Terence ay nasa harap na niya. Huli na para gamitin ang kanyang mga binti para depensahan at kontra-atake. At dahil sa pagkaantala na dulot ng mga baging, hindi naging madali para kay Yunki ang umiwas. Napangiti si Terence. Ang mga baging sa paligid ng bukong-bukong ni Yunki ay hindi isang bagay na tumubo mula sa kanya, syempre, ito ay epekto ng Berdeng Demonyong Sword Technique. Ang multo na kabundukan ng Yin ay isang sinaunang kagubatan na walang anumang palatandaan ng paninirahan ng tao. Tiyak na kayang gamitin ng plant attribute ng Berdeng Devil God ang 200% ng kapangyarihan nito sa ganitong kapaligiran. Ito ang home ground ni Terence. Hindi mo ginagamit ang 2 kamay.
Saka ko sasabihin sa iyo kung bakit napakapula ng mga bulaklak. Natawa si Terence sa sarili habang bumibilis, kalahati ng kanyang mga target ay tumama sa mapagmataas na mukha ni Yunki. Gagawin niyang parang bulaklak ng peach ang mukha ng batang ito. Sa tamang oras, hindi namamalayang ginamit ni Yunki ang kanyang mga kamay. Masasabing likas lang ito, ngunit masasabi ring mas maliit ang kasamaan sa dalawang ito. Kung ikukumpara sa sarili niyang mukha na nawasak, mas sulit ang maging walang hiya. Kumislap ang mga kamay niya sa harap ng katawan niya na parang hinaharangan, pero hahayaan kaya ni Terence na magtagumpay si Yunki ng ganoon kadali. Sa isang punto, dalawang manipis na baging ang lumitaw sa mga palso ni Yunki. Nang malapit na niyang tapusin ang kanyang poster sa pagharang, sabay siyang hinailan ng dalawang manipis na baging. Sandali na nanigas ang braso ni Yunki, pagkatapos ay nabali ang dalawang manipis na baging. Sa kasamaang palad, sa iglap na iyon, parang bagyo na damapo na ang mga binti ni Terence sa mukha at katawan ni Yunki. Napuno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at galit ang puso ni Yunki. Hindi niya napigilang mapasigaw, at pagkatapos ay malakas siyang bumangga sa isang malaking puno na nagpatalsik ng maraming dahon. Naramdaman ni Terence na sayang naman ito. Kahit na tinamaan niya si Yunki, ang bersyong ito ng isla na may libong binti ay talagang malakas. Nawalan lang ng malay si Yunki, hindi naman gaanong napinsala. 7,367. Kung talagang gusto niyang patayin si Yunki, kailangan niyang gamitin ang malademonyong espadang mananakmal. Bastos! Papatayin kita! Biglang sumabog ang singaw ng tubig sa katawan ni Yunki, parang umaagos na ilog Yangtze. Isang atake na malinaw na walang banta ang tumama sa kanyang katawan at mukha sa huli. Kahit sino ay magwawala kung sila ang nasa kanyang lugar. Bukod pa rito, maaaring naharang ang mga hindi nagbabantang pag-ataking ito, ngunit nahadlangan sila ng mga baging na iyon minsan o dalawang beses. Kahit gaano pa niya isipin iyon, labis pa rin siyang naaawa. Wala talagang pakialam si Yunki sa kanyang asal, gusto niyang patayin si Terence para mailabas ang kanyang galit. Sabi mo gagamit ka ng dalawang kamay, pero hindi mo kayang harangan ang atake ko gamit ang dalawang kamay. Ngayon handa ka nang humarap sa akin. Ngumisi si Terence, hindi ko ginamit ang mga kamay ko ngayon. Dahil handa ka nang sumubok ng todo. Pasensya na, sumubok ka ng todo ngayon. Ayos lang, gagamitin ko rin ang mga kamay ko, para hindi ka masyadong matalo. Namula ang mukha ni Yunki, hindi makapagsalita sa sinabi ni Terence. Bastos! Isa siyang kasuklam-suklam na kontrabida na puro panlilinlang lang ang alam niya. Tuturuan kita ng isang magandang leksyon ngayon. Agad na binago ni Yunki ang usapan. Pagkatapos, nang walang imik pa, pinag-cross niya ang kanyang mga palad, at ang mga anino ng kanyang mga palad ay nagpatong-patong, dala ang walang katapusang singaw ng tubig. Sandaling naramdaman ni Terence na parang nakaharap siya sa isang malaking alon sa dagat, at hindi niya ito mapigilan. At sa pagkakataong ito, si Yunki ay naging alerto sa mga baging sa paligid niya, hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga ito na makalapit. Halos imposible para kay Terence na gamitin ang maliliit na panlilinlang na ito para muling maapektuhan si Yunki. Tutal, napakalaki naman ang pagkakaiba ng pisikal na lakas nilang dalawa. Ngumiti ng malamig si Terence, kung hindi niya magagamit ang kanyang maliliit na panlilinlang, gagamitin niya ang kanyang trump card. Sa oras na ito, medyo nababaliw na si Yunki dahil sa pang-aasar ni Terence, at halos lahat ng kanyang enerhiya ay nakabantay pa rin laban sa mga nakapalibot na baging, kaya direktang pinaganya ni Terence ang pagbangga ng kanyang kamalayan. Si Yunki, na nasa maagang yugto ng Nascent Soul, ay hindi na maaaring mapatay ng mga ordinaryong banggaan sa kamalayang espiritual, maliban na lang kung gagamit siya ng mas malakas na teknik sa pakikipaglaban sa kamalayang espiritual tulad ng kamay na nakakabit sa kaluluwa. Gayunpaman, ayaw nang makipagtalo ni Terence sa sekta ng Kenglan ngayon. Napakarami nila. Kung talagang napatay niya silang lahat, hindi naman sa hindi niya sila kayang patayin lahat. Pagkatapos niyang mapatay silang lahat, matatapos din si Terence, at malamang nahihina muli ang kanyang essence spirit. Ang labis na paggamit ng banal na sentido ng isang tao ay magiging lubhang hindi kanais-nais sa pagbabalik ng kanyang sinaunang espiritu.
Siyempre, hindi isugal ni Terence ang buhay niya para lang sa ilang maliliit na isda. Sa kabilang banda, kinontrol ni Terence ang lakas ng kanyang espirito para hindi siya mapansin ni Yunki. Sa isang magaan na dampi, bahagyang lumabo ang kamalayan ni Yunki ng ilang sandali, ngunit hindi siya nakaramdam ng mas matinding pagkabalisa. Natural lamang, imposibleng isipin niya na inatake siya ng kanyang espiritual na pandama. Gamit ang butas na ito, napagdesisyonan ni Terence na gamitin ang kanyang bagong-bagong teknik sa espada gamit ang apoy. Isang kislap ang lumabas mula sa isang maliit na butas at mabilis na naging prairie fire. Nang makabalik sa katinoan si Yunki, wala nang silbi ang malaalo na atake, dahil ang espada ni Terence ay nasa harap mismo ng kanyang dibdib. Kung sasaksakin siya, walang duda na mamamatay siya. Natakot ng husto si Yunki, nagmadali siyang nagpalit ng galaw at nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Hindi siya basta-basta binitawan ni Terence, at patuloy niyang ginamit ang Green Devil God Sword technique sa gitna. Nagsimulang tumubo ang mga halaman sa paligid niya. Walang pakialam ang naguguluhang si Yunki sa mga halaman sa paligid niya at agad na natalo. Dahil nakatali ang kanyang mga kamay at paa, hindi niya magamit ang anumang kasanayan, at sinamantala ni Terence ang pagkakataon para patalsikan siya gamit ang isa pang sipa. Natulala ang lahat ng tao mula sa sekta ng Kenlan, at tinitigan si Terence na parang isa itong halimaw. Si Yunki ang pinakamalakas sa kanilang koponan. Bagamat kapantay niya si Lanzo, medyo mahina siya pagdating sa lakas sa pakikipaglaban. Sa ngayon, ang pinakamalakas ay binubugbog ng labis kaya't wala na siyang lakas para lumaban. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi masyadong optimistiko si Terence tungkol dito, ang kanyang kasalukuyang kalamangan ay dahil sa kanyang maliit na panlilinlang. Kung pag-uusapan ang aktwal na lakas, hindi talaga siya ang kalaban ni Yunki. Siyempre, ito ay dahil sa paniniwalang hindi niya lubos na nagamit ang kanyang spiritual sense martial skill. Gusto mo pa ba? Wala akong pakialam kung turuan kita ng leksyon. Isinukbit ni Terence ang kanyang espada at pinag-cross ang kanyang mga braso habang nakatingin kay Yunki. Pagkatapos ay humarap siya kina Lanzo, Chongtian, at sa iba pang mga disipulo. O sa halip, sino sa inyo ang papalit sa kanya? Gusto niyo ba akong kalabanan? Sa sobrang hiya at galit ni Yunki, gusto na niyang makipaglaban kay Terence, pero parang wala nang tiwala sa sarili niya. Kung mas marami pang plano ang batang ito at mabaigo ulit siya, hindi ba mas nakakahiya iyon? Dahil sa pag-aalala sa mga pamamaraan ni Terence, nawalan na ng lakas ng loob si Yunki na hamanin si Terence. Sima. Tatandaan kita, hindi pa tapos ang lahat sa ating dalawa. Natahimik sandali si Yunki. Nang makitang walang sinabi ang kanyang mga kasama, nakapagsalita lamang siya ng ilang magagalang na salita, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa gitna ng hamog. Gulat na tiningnan ni Lanzo ang likod ni Yunki. Hindi niya inaasahan na aaminin ng mapagmalaking nakatatandang kapatid na si Kale ang pagkatalo ng ganito. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, medyo naintindihan niya ang iniisip ni Yunki. Hindi naman sa natatakot si Yunki kay Terence, pero sinira na niya ang pangako niya sa palitan ng salita kanina lang. Sasampalin na naman siya sa mukha kapag sinubukan niya ulit. Kahit na umatake pa siya sa ikatlong pagkakataon, kahit pa magtagumpay siya, wala nang lakas ng loob si Yunki na gawin iyon. Nakatingin ang lahat ng kanyang mga nakababatang kapatid. Paano siya makakaligtas sa sekta ng Kenlan sa hinaharap? Kung walang nakatingin, baka patayin lang ni Yunki si Terence nang walang pakialam. Matapos pag-isipang mabuti, ikinuyom ni Lanzo ang kanyang mga kamay kina Terence at Jessa, Junior Brother Sima, Junior Sister Sue, salamat sa inyong gabay. Ang ating mga berdeng bundok ay hindi magbabago, at ang tubig ay dadaloy magpakailanman. Darating ang panahon na magkikita tayong muli. Siguro hindi masyadong matagal. Dagdag ni Lanzo sa kanyang puso. Hindi na hinintay ang sagot ni Terence at Jessa, tumalikod na siya at umalis kasama si Yunki. Medyo malaki ang parang multo na kabundukan ng Yin, ngunit medyo maliit din ito. Ang dalawang grupo ng mga tao ay gumagala sa lugar na ito, at nagkikita sila sa kanto. Nawala na ng mukha ang Asher Water Sect sa pagkakataong ito, at wala nang lakas ng loob si Yunki para patuloy silang guluhin. Kapag pinalampas nila ang pagkakataong ito, malamang babalik sila para maghiganti.
Pagkatapos umalis ng mga tauhan ng sekta ng Kenglan, malamig na sinabi ni Jessa, hindi dapat paglaruan ang mga tao ng sekta ng Kenglan. Sa pagkakataong ito, nasaktan natin ang Yunki na iyon, kaya dapat tayong mag-ingat. Kahit walang ekspresyon ang babae, halatang nag-aalala siya para sa team. Hindi tayo magdudulot ng gulo, pero hindi tayo dapat matakot sa gulo. Kung gusto talaga nilang mamatay, hayaan na lang natin silang mamatay. Tumawa si Terence at inalo si Jessa ng may relax na ekspresyon. Sa isang sinaunang kagubatan tulad ng multo na kabundukan ng Yin, si Terence ay parang isda sa tubig na may elementong halaman. Kung gusto lang maglaro ng kalokohan ang sekta ng Kenglan, baka hindi kayang harapin ni Terence ang napakaraming tao ng sabay-sabay. 7,368. Gayunpaman, kung aambusyan nila sila at haharapin isa-isa, malamang na mababaliw ang mga tao ng Azure Water Sect. Hahayaan muna niyang magtago ang kanyang koponan, at pagkatapos ay papatayin niya ng mag-isa ang mga tao ng Azure Water Sect. Gamit ang saklaw ng kanyang Divine Sense, Plant Element, at Jungle Combat Skills, malamang nalilito ang King of Assassins ng Sub-Island. Sumulyap si Jessa kay Terence, gusto sanang magtanong tungkol sa mga detalye ng laban nila ni Yunki. Halimbawa, paano nangyari ang patuloy na bahagyang paninigas ni Yunki. Ngunit tila iniisip ng babae na hindi pa siya ganoon kalapit kay Terence, kaya nag-atubili siya at hindi nagsalita. Sister Elmira, huwag nating sundan ang mga tao mula sa Azure Water Sect. Pumunta tayo sa ibang direksyon. Bahagyang itinaas ni Terence ang kanyang boses at kinausap si Elmira na nakatago pa rin sa ambon, walang posibilidad ng kooperasyon. Maglaro na lang tayo ng sarili nating mga laro. Napakalaki ng bundok ng multo na Yin. Baka wala tayong makuha sa pagsunod sa kanila. Ang tugon ni Elmira ay nagmula sa hamog. Nagtago siya sa gilid sa buong panahong ito at hindi nagpapakita ng sarili. Kung sakaling magkaroon ng malaking labanan, bilang isang taga-baril, mas makakapagbigay siya ng mas mahusay na suporta sa pagpapaputok. Tahimik na sinundan ni Peter si Elmira, at nagpalit din ng direksyon ang grupo. Walang nakakaalam kung nasaan ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, kaya ang magagawa na lamang nila ay subukan ang kanilang swerte at makasalubong ito. Kaya naman, walang gaanong kahulugan ang pagsunod sa mga tao ng sekta ng Kenglan. Hindi pa kasama rito ang madaling masangkot sa isang alitan, kahit na may anumang natuklasan, ang mga tao ng sekta ng Kenglan ay magiging isang hakbang pa rin sa unahan. Mas makabubuti kung direktang magpalit ng direksyon, at baka mas maganda ang kanyang swerte. Pagkatapos ng kalahating araw, lahat ng nasa team, maliban kina Terence at Jessa, ay namumutla. Habang nasa biyahe, paminsan-minsan ay makakaranas sila ng mga hindi inaasahang panganib. Mabuti na lang at inasikaso sila ni Terence habang nasa daan, at sina Elmira at Peter ay nagmamasid at naglilinis ng daanan sa unahan. Naalis na nila ang maraming nakatagong panganib bago pa man, kaya walang nasawi sa koponan. Gayunpaman, dalawa sa mga bagong disipulo ang nagpasya ng umatras, palihim na hinikayat si Yingjian na pumunta at makipag-usap kay Terence tungkol sa pag-atres. Akala nila ay hindi sila naririnig ni Terence, ngunit sa katunayan, natutukoy pa nga ng espiritual na pandaman ni Terence ang paghinga, tibok ng puso, pulso, at iba pang mga pagbabago, lalo na ang pagbulong. Hindi matanggihan ni Yingjian ang alok, kaya dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Terence at ngumiti ng alanganin, Senior Brother Sima, ang multo na kabundukan ng Yin na ito ay talagang masyadong mapanganib. Isa pa, may mga tao mula sa Azure Below Sect na nanunood sa atin sa dilim. Bakit hindi na lang tayo bumalik agad? Hindi ako natatakot. Hindi lang talaga mapakali ang mga nakababata kong kapatid. Tutal, hindi naman tayo sapat na malakas. Ano mang panganib sa hanay ng mga multo na bundok ng Yin ay sapat na para patayin tayo. Kahit hindi matatapos ang misyon kung babalik tayo ngayon, makakatanggap pa rin tayo ng ilang gantimpala. Paggalugad sa multo ng kabundukan ng Yin at paghahanap sa mga guho ng dakilang mangkukulam, kahit hindi nila matapos ang misyon, makakakuha sila ng bahagi ng mga puntos basta't magdala sila ng ilang lokal na produkto upang patunayan na nakapunta na sila sa bundok. Kaya naman pumayag si Yingjian na makipag-usap kay Terence. Kahit medyo mas mababa ito, kita pa rin naman ito. Ang pinakamahalaga ay walang nasaktan.
Kung gusto mong umatras, wala akong tutol. Ang mga gustong umalis ay maaaring bumalik. Sumulyap si Terence kay Yingjan at sa mga bagong disipulo sa likuran niya at ikinumpas ang kanyang kamay, ipagpapatuloy ko ang paggalugad kasama ang mga gustong tapusin ang misyon. Maaari ninyong pag-usapan ito. Kung gusto ninyong umalis, gawin ninyo ito ng maaga. Huwag nang lumalim pa dahil hindi magiging madali ang pag-alis. Nabulunan si Yingjan. Naisip niya, kung hindi kayo aalis ng magkasama, sino ang maglalakas loob na bumalik? Ang mga panganib ng multo na Yin Mountains ay malalim nang nakaugat sa puso ng mga tao, at marami na silang nasaksihan. Kung hindi dahil kay Terence at sa iba pa, malamang ay namatay na ang ilan sa mga bagong disipulo. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, tiyak na susundan ko ang mga yapot ng kanyang nakatatandang kapatid. Kahit na pag-akyat sa bundok ng mga kutsilyo o paglalagay sa isang palayok ng kumukulong mantika, hindi ako mangungunot ng noo. Tumawa ng matamlay si Yingjan. Matapos ipahayag ang kanyang katapatan, sinabi niya, ito ay kaisipan lamang ng dalawang nakababatang kapatid, at responsibilidad ko lamang na ipasa ito. Dahil nais ng panganay na nakatatandang kapatid na ipagpatuloy ang paghahanap sa mga guho, tiyak na hindi ako atres. Para sa kanila, pupuntahan ko sila at tatanungin muli. Kung gusto nilang umatras, hayaan mo muna silang bumalik. Dahil doon, hindi na hinintay ni Yingjan na magsalita pa si Terence, lumingon siya at ipinaabot ang mensahe ni Terence sa dalawang bagong disipulo. Agad na natahimik ang dalawang bagong disipulo nang marinig na hindi na babalik si Terence at ang iba pa. Hayaan na lang ba silang dalawa na bumalik sa dati nilang kalagayan? Kahit na bumalik sila sa dinaanan nila, malamang na mahirap pa ring makalabas sa hanay ng bundok ng mga multo na Yin, lalo na ang makabalik sa sekta ng Sword Spring. Hindi lugar ang lugar na ito kung saan malayang makakagala silang dalawa gamit ang kanilang lakas. Kung hindi dahil kay Terence na nangunguna sa team, matagal na sana silang patay. Wala namang pakialam si Terence matapos paalisin si Yingjan, hindi mahalaga kung gusto ng mga bagong disipulo na sumama sa kanya o hindi. Hindi naman gaanong nakatulong ang mga taong ito sa kanya, at ang pagsasama nila ay parang pagtulong lang sa mga baguhan. Kung talagang aalis sila, mas kaunti sana ang magiging pasanin ni Terence. Nakatatanda kong kapatid, may bangin sa unahan. Hindi natin alam kung gaano kalalim iyon doon sa ibaba. Gusto mo bang bumaba at tumingin? Sa sandaling ito, bumalik si Almira mula sa harapan at nagulat, naghagis ako ng bato para subukan ito, pero wala akong narinig na alingawngaw. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang lalim o dahil ba sa hamog na pumipigil sa pagpapadala ng tunog. Ate Almira, gusto mo bang bumaba at tingnan? Medyo magulo ang paraan ng pag-uusap ni Terence at Almira sa isa't isa. Kapag walang tao sa paligid, tatawagan siya ni Almira na Romal. Kapag may mga tao sa paligid, tatawagan niya itong batang Panginoon, panganay na nakatatandang kapatid, at iba pa. Sa kabilang banda, direktang tinawag ni Terence ang kanyang kapatid na si Almira, kaya medyo kakaiba na marinig silang tinatawag ang isa't isa na, Kuya, at Ate Almira. Gayunpaman, dahil wala silang pakialam sa kanilang dalawa, walang ibang makapagsalita. Medyo nagulat si Jessa noong una, ngunit nasanay na rin siya. Maraming sirang bangin sa multo na Yin Mountains, at nakakita na siya ng isa dati, pero hindi binanggit ni Almira ang pagpunta niya rito para tingnan, kaya kakaiba ang naging reaksyon ni Terence. Gayunpaman, natagpuan na ni Terence ang bangin na binanggit ni Almira, ngunit ang kanyang banal na pandama ay hindi makababa doon dahil nahaharangan ng hamog. Kaya, kung gusto niyang malaman ang partikular na sitwasyon, kailangan talaga niyang bumaba. Hindi ko masabi. Basta may nararamdaman lang ako. Parang gusto kong bumaba at mag-imbestiga. Bumulong si Almira sa sarili sandali, pagkatapos ay kumunat ang noo at sinabing, parang may kung ano dyan sa ibaba na karapat-dapat sa aking atensyon. Siguro ito ay intuition. Ang intuition ng isang babae. Hinimas ni Terence ang kanyang baba at tumango. Kung gayon, Terence at bumaba at tingnan natin. Hindi niya alam kung gaano kataas ang bangin na ito, at hindi niya alam kung anong mga panganib ang naroon sa ibaba. Siyempre, hindi siya maaaring basta-basta tumalon pababa dahil iyon ay maituturing na pagpapakamatay. Mabuti na lang at nakabili si Terence ng maraming lubid mula sa Central Chamber of Commerce.
Hindi ito mga ordinaryong lubid na gawa sa abaka, kundi gawa sa mga ugat ng mga dark spirit beast na hinaluan ng pinakamatigas na baging sa kagubatan. Bagamat kasing kapal lang ng hintuturo ang mga ito, napakatibay naman ang mga ito. 7,369. Hindi kayang putulin ng mga ordinaryong espada ang ganitong uri ng lubad. Kaya kahit gamitin pa ito para itali ang mga sinaunang martial art practitioner na nasa Golden Core stage, wala talagang posibilidad na makawala. Tiyak na kailangan itong gamitin para sa paglalakbay pauwi, paggalugad, paghahanap ng kayamanan, pagpatay, at panununog. Nagdesisyon si Terence at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga lubad. Pumunta siya sa gilid ng bangin at humanap ng isang malaking puno para pagkabitin ang mga lubad. Yingjan, isama mo ang mga nakababatang kapatid na ito at magbantay doon sa itaas para hindi maputol ang ating pag-atres. Ibaba ko ang iba para tingnan. Naisip ni Terence na baka may kakaiba roon sa baba, kaya nagpa siya siyang humiwalay. Una, kailangan ngang may maiwan para maiwasan ang pagkaputol ng lubad, kaya imposibleng makaakyat sila. Kailangan ding alagaan ang mga kabayong Black Spirit Fergana ng lahat, kaya kinailangan nilang maiwan. Pangalawa, maaaring hindi gaanong makatulong ang mga bagong disipulong ito kung sila ay mabubuwal. Maaari pa nga nila siyang hilahin pababa. Matapos ang nangyari sa mga taong nagtangkang umalis, nagdesisyon si Terence na hindi na niya gagamitin ang iba hanggat maaari. Hiniling niya kay Yingjan na manatili dahil mas nasa hustong gulang na ito at siya rin ang pinuno ng mga bagong disipulo. Kung hindi na natili si Yingjan, baka tumakas na lang ang mga natitirang bagong disipulo kung may mangyari. Saan kaya nila siya matatagpuan kung ganoon? Dati ay ayaw ni Terence na may pakialam sa buhay ng ibang tao, ngunit ang pasanin ng pagiging isang nakatatandang kapatid ay nasa kanyang mga balikat, kailangan niyang maging maingat. Opo, panganay na kapatid. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na paprotektahan ko ang daanan ng lahat para makatakas. Gusto sanang sumama ni Yingjan kay Terence, pero dahil si Terence ang nagutos, nailangan niya itong sundin. Bukod dito, ang pag-aalaga sa likuran ay isang mabigat na responsibilidad din, at hindi siya maaaring maging pabaya. Hindi lang si Terence, kahit si Yingjan ay walang mataas na pag-asa para sa mga bagong disipulo. Kung wala siya rito, baka magdulot talaga ng gulo ang mga taong ito, at malaking gulo iyon. Tumanggaw si Terence kay Yingjan at hindi na nagsalita pa. Hinawakan niya ang lubid at mabilis na dumulas pababa. Sumunod din sina Jessa at ang iba pa at di nagtagal, humalo sila sa makapal na hamog sa ilalim ng bangin at naglaho ng walang bakas. Tanging ang bahagyang pagyanig ng lubid ang nagpapakita na nakakapit pa rin sila sa lubid at patuloy na dumudulas pababa. Ang lubid na inihanda ni Terence ay may habang 900 metro, at karaniwan ay sapat na ito para matakpan ang isang bangin. Sa katunayan, hindi pa rin nakakarating si Terence sa ilalim ng marating niya ang dulo ng lubad. Walang lubid. Anong gagawin? Balik. Si Jessa, na bumaba kasunod ni Terence, ay nasa ibabaw ng ulo ni Terence. Nakaramdam siya ng kawalan ng magawa habang nakatingin sa walang katapusang hamog. Sino ang mag-aakala na ang bangin na ito ay mahigit 900 metro ang haba? Isa pa rin ba itong sirang bangin? Isa itong hukay na walang kalaliman. Bumaba ng husto ang espiritual na pandaman ni Terence, at sa wakas ay narating niya ang ilalim matapos dumaan sa hamog ng 30 metro. Tama iyan. 30 metro sa ibaba ang ilalim ng bangin. Dahil sa hamog, ang mga taong hindi makakita ng malinaw ay makakaramdam lamang ng wala ng pag-asa at iisipin na ito ay isang walang hanggang kalaliman. Sa katunayan, kaunti na lang talaga ang layo nila sa kanilang target. Para siyang isang menero ng ginto na nagtrabaho ng husto ngunit walang naging resulta. Nang sa wakas ay sumuko na siya, hindi niya alam na may lilito na minahan ng ginto kung magpapatuloy siya sa pagmimina. Ang layo na nang narating natin, syempre hindi tayo basta-basta makakabalik. Kumapit ka lang ng mahigpit sa lubid, tatalon ako at titingnan ko. Tiwala si Terence, pero hindi niya masabi ng malakas. Ngumiti lang siya bilang tugon at kumalas. Sima. Baliw ka. Nagulat si Jessa. Hindi niya inaasahan na tatalon si Terence nang walang pag-aalinlangan. Dahil nahaharangan ang kanilang paningin, hindi nila alam kung gaano ito kalalim.
Kahit hindi naman ito masyadong malalim, sino ang makakaalam kung may mga bitag na nagbabanta sa buhay sa ilalim? Susuriin lang niya ang sitwasyon, kailangan ba niyang isugal ang buhay niya ng ganito? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, may narinig siyang mahinang tunog mula sa ibaba, kasunod ang boses ni Terence, "Hahaha, ayos lang ako. Nakarating na ako sa ibaba. Mga 30 metro na lang ang layo ko sa iyo. Tumalon ka pababa." Ang pagtalon pababa mula sa taas na 30 metro ay hindi naging mahirap para sa mga nagsasanay ng martial arts sa yugto ng pagkatatag ng pundasyon at maging sa yugto ng gininto ang core. Kaya naman, agad na binitawan ni Jessa ang pagkakahawak niya matapos marinig ang mga sinabi ni Terence at sinundan ito hanggang sa paanan ng bangin. "Sima, baliw ka ba? Paano niya nagawa ang ganito kadelikadong bagay? Mabuti na lang at walang anumang panganib. Kung hindi, sa tingin mo ba ay nakaligtas ka pa?" Galit na saway ni Jessa pagkababa niya. Pagkatapos, tila napagtanto niyang may mali sa kanyang saloobin, kaya iniba niya ang usapan. "Kailangan mong maunawaan na ikaw ang pinuno ng aming koponan. Kapag may nangyari sa iyo, babagsak ang buong koponan. Sa tingin mo ba ay maiiwan namin ang multo na kabundukan ng yin nang wala ka?" Siyempre, hindi sasabihin ni Terence na tumalon siya pababa dahil may tiwala siya sa sarili. Tumawa lang siya ng mahina, "Pakiramdam ko ay malapit ko nang maabot ang ilalim, kaya tumalon ako pababa. Tama pala ang kutob ko." Ang intuition ng isang babae ay napakatumpak, at syempre, ang intuition ng isang lalaki ay maaari ding gamitin bilang halimbawa. Bukod dito, ang isang natatanging martial artist ay magkakaroon ng espiritual na pandaman na higit pa sa mga ordinaryong tao. Hindi ito isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi mapabulaanan ni Jessa ang sinabi ni Terence, kaya sumagot na lang siya at hindi ito pinansin. Pagkatapos, isa-isa ring lumapag sina Almira at ang iba pa. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong tumingin sa paligid at pagmasdan ang kapaligiran. Ang lugar kung saan sila lumapag ay isang bukas na espasyo, ngunit mga 100 metro kwadrado lamang ito malapit sa ilalim ng bangin. Sa mas malayo pa, ito ay isang gubat na nabuo ng malalagang puno. Gayunpaman, nakalinaw ng tanawin dito. Walang kahit anong hamog. Ang lahat ng makapal na hamog na hindi maalis ay lumulutang mga 15 metro sa itaas. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung bakit nakaabot ang kanyang espiritu ng 30 metro ang layo, ito ay dahil sa bakanting espasyo sa ibaba. Kung hindi, hindi niya mahahanap ang ilalim ng bundok ng multo na yin sa kanyang kakayahang makatuklas na 17 o 18 metro lamang. Nakatatanda kong kapatid, kakaiba talaga roon sa baba. Nandito kaya ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Bahagyang natuwa ang magandang mukha ni Almira. Halata ang kakaibang katangian ng lugar na ito, at angkop ito bilang lugar para sa paglilinang. Totoo rin na hindi matutuklasan ng mga ordinaryong tao ang lugar na ito. Sa pangkalahatan, akma ito sa mga kondisyon ng mga guho ng dakilang mangkukulam na multo na si Yin. Mahirap sabihin, maghanap muna tayo sa paligid. Kung talagang mahahanap natin ang mga guho, swertehin tayo. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, hudyat na maghiwa-hiwalay ang lahat at magsimulang maghanap sa tamang distansya. Gayunpaman, nadama ni Terence na ang mga guho ng dakilang mangkukulam na multo na si Yin ay hindi magiging ganoon kadaling mahanap. Dapat malaman na may mga taong pumunta sa multo na Yin Mountains upang maghanap, maging ito man ay lakas tao, mapagkukunan, o oras, lahat sila ay walang kapantay sa mga taong ito, ngunit sa huli, ang mga taong iyon ay walang natagpuan. Wala pang isang araw siyang nasa bundok ng multo na Yin, at natagpuan na niya ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na Yin. 7,370. Anong klaseng swerteng Samire sa langit yan? Mag-ingat kayong lahat. Mag-ingat kayo. Baka may panganib dito. Paalala ni Terence bago pumasok sa kagubatan. Ang iba pang mga tao ay mga 7 o 8 metro ang layo, bumubuo ng paalang na linya at magkakasamang naghahanap. Hindi pa siya nakakalayo nang itinaas niya ang kamay niya para senyales na huminto sila. Parang may isang spirit beast of darkness sa harap natin. Magsama-sama kayong lahat at harapin ito ng maingat. Matapos mabilis na magtipon ang grupo, napakaraming kulay abong itim na unggoy sa mga puno sa harap nila.
Bawat isa sa kanila ay may taas na halos 2 metro, at ang kanilang mga balintataw ay naglalabas ng maitim na berdeng ilaw. Sa magaspang na bilang, natuklasan na mayroong hindi bababa sa 30 sa mga kulay abong itim na unggoy na ito. Bukod pa rito, base sa aura sa kanilang mga katawan, lahat sila ay nasa Golden Core stage. Isa itong pugad ng mga makapangyarihang Dark Spirit Beast, mga unggoy. Medyo nakakaabala ito. Napakaraming Dark Spirit Beast. Hindi magiging madali para sa atin na harapin sila. Hindi alam ni Terence kung gaano kabisa ang isang Spirit Sense attack laban sa mga kulay abong itim na unggoy na ito, pero kahit na epektibo ito, napakabigat pa rin para harapin ang mahigit 30 Golden Core Stage Dark Spirit Beast ng sabay-sabay. Ito ang Dark Spirit Beast, ang unggoy na may armas na bakal na si Yutong. Umatras muna tayo. Medyo nag-aala rin si Jessa. Hindi siya takot sa mga Dark Spirit Beast, pero ang Yutong Steel-Armed Ape, isang Dark Spirit Beast na mahirap kalabanan ng mag-isa, ay talagang lampas sa kanyang makakaya. Hindi na gumawa ng anumang ingay ang grupo ng mga tao at dahan-dahan at tahimik na umatras, sinusubukang unang umalis sa gubat. Gayunpaman, ang mga unggoy na may armas na bakal na Yutong ay hindi pa handang pakawalan ang mga nanghihimasok na ito. Nagpakawala sila ng matatalim na ungol nang makita nilang umatras ang grupo ni Terence. Tumalon sila sa mga sanga at naabutan ang grupo ni Terence sa isang kisap mata. Huwag kang tumigil. Lumabas ka agad ng gubat. Sigaw ni Terence, at ang malademonyong espadang lumamon ay nagliwanag ng may itim na liwanag. Pinaandar niya ang berdeng teknik ng espada ng malademonyong Diyos at hinaranggan ang unang 3 Yutong na may bakal na armas. Hindi umimik si Jessa. Binunot din niya ang kanyang mahabang espada, naglabas ng malamig na hangin habang nakikipaglaban kasama si Terence. Habang umaatre si Almira, hinugot niya ang kanyang pana at nagpakawala ng palaso. Patuloy ang pagyanig ng tali ng pana, at sa isang kisap mata, isang ulan ng palaso ang pinakawalan mula sa kanyang maliit na katawan. Sa kabilang banda, pinoprotektahan ni Peter si Almira sa kanyang tabi, at umaatres kasama niya. Para naman sa dalawang matatabang batang lalaki, nakinig sila kay Terence at tumakbo palabas ng kagubatan ng hindi lumilingon. Sumando sila sa bangin at pamwesto para sa depensa. Mabuti na lang at hindi masyadong nakapasok sa kagubatan ng grupo at mabilis na umatras. Bagamat maliit ang espasyo, walang mga puno. Malaki ang naging epekto ng paggalaw ng mga unggoy na may armas na bakal na The Dark Eye. Nang magtipon sina Terence at ang iba pa at bumuo ng kalahating bilog na nakasandal ang kanilang mga likod sa pader, ang mga unggoy na may sandatang bakal na Yutong ay huminto sa gilid ng kagubatan, na parang hindi na nila ipinagpatuloy ang kanilang paghabol. Anong ibig mong sabihin? Hinahabol lang nila tayo palabas. Bulong ni Yiming sa sarili at tumangala sa hamog na may malungkot na ekspresyon, pero hindi ganoon kadali para sa atin ang umalis ngayon. Ang lubid ay nakatago sa hamog na mahigit 30 metro ang taas at umuugoy kasabay ng hangin. Ang pader na bato sa ibaba ay singkinis ng salamin, at walang lugar para umakyat. Kaya naman, ang tanging paraan para makabangon ay ang tumalon. Pero, paano niya nahawakan ng tama ang lubid sa hamog pagkatapos tumalon? Malaking problema iyon. Isa pang tanong kung papayag ba ang mga unggoy na may armas na bakal na hayaang umatras sina Terence at ang iba pa. Nakatatanda kong kapatid, ano ang dapat nating gawin? Hinailan ni Almira ang kanyang pana at mahinang tinanong si Terence, kung maglalaban tayo, may tsansa ka bang manalo? Bagamat palaging may tiwala si Almira kay Terence at pakiramdam niya ay walang kalaban na problema sa harap niya, hindi niya maiwasang mag-alala kapag nakaharap niya ang grupong ito ng mga unggoy na may armas na bakal mula sa Yutong. Tutal, mahirap para sa dalawang kamao na lumaban sa 4 na kamay, at maraming bayani ang walang kapantay sa mga unggoy. Mukhang may katalinuhan ang mga unggoy na ito na may maitim na mata at brasong bakal. Siguro pwede ko silang subukang makipag-usap. Hindi sigurado si Terence kung gagana ang kanyang ideya, hindi niya alam kung may katalinuhan ang mga Dark Spirit Beast sa Golden Core Stage, pero narinig niya ang tungkol sa kanilang kalupitan. Habang iniisip niya kung may posibilidad ba ng komunikasyon, isang ingay ang narinig mula sa kagubatan sa kanyang kaliwa. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang palihim na lumabas sa isang malungkot na kalagayan.
Sekta ng tubig na kulay asul. Natulala sina Terence, Jessa, at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na ang mga taong lalabas ay ang grupo ng sekta ng Kenglan na naghiwalay na ng landas kanina. Nang makita nila si Terence at ang iba pa, wala nang ibang pakialam sina Yunki at Lanzo at tumakbo palapit kasama ang kanilang mga tauhan. Pagkatapos, nakita ni na Terence at ang iba pa ang isang grupo ng mga rhinoceros na may iisang sungay na humahabol sa kanila. Sila ay mga dark spirit beast, mga rhinoceros na may iisang sungay na lumalamon ng ulap. Ano ba to? Ano ba to? Sinusubukan ba ng mga walang hiya ng sektang Kenglan na ilihis ang pangyayaring iyon? Hindi napigilan ni Terence ang magmura sa kanyang puso. Hindi man lang nila naisip ang plano para harapin ang yutong steel-armed ape dito, tapos ngayon ay nakaakit sila ng isang grupo ng mga single-horned rhino na lumalamon ng ulap. Kahit gusto mo pang mamatay, hindi mo dapat gawin ito ng ganito. Kung pag-uusapan ng bilang, ang lumalamon ng ulap na may iisang sungay na rhinoceros ay halos kapareho ng yutong na unggoy na may brasong bakal, na may humigit kumulang 30 bilang. Ang bawat rhinoceros na may sungay na lumalamon ng ulap ay may lakas ng isang sinaunang tagapagsaka na may gininto ang ubod. Gusto ngang hilahin pababa ng mga disipulong ito si Terence kasama nila. Kung magtutulungan sila, halos mababayaran nila ang bilang, at makakalaban nila ang mga rhinoceros na may iisang sungay na lumalamon ng ulap. Pero nang makita niya ang unggoy na may maitim na mata at brasong bakal sa kabilang panig, hindi napigilan ni Yunki na makaramdam ng kawalan ng pag-asa. P*K. Ang mga rhino na may iisang sungay na kumakain ng ulap ay sobra na para sa kanila, at ngayon ay mas marami pa kayong mga unggoy na may armas na bakal na tong na may parehong lakas. Patay na siya. Nakakalungkot na walang ibang pagpipilian si Yunki kundi ang mauna ang koponan ni Terence. Sima, sa ngalan ng sekta ng Kenglan, iminumungkahi kong pansamantalang makipagsanib puwersa sa inyong sekta ng Sword Spring upang harapin ang grupo ng mga dark spirit beast na nasa harap natin. Bahagyang namutla ang mukha ni Yunki, hindi alam kung dahil ba ito sa pagod o takot. Matapos utusan ng mga disipulo ng sekta ng Kenglan na bumuo ng isang bagong depensibong bilog, nagpatuloy siya, nakita na ninyo ang sitwasyon sa harap natin. Kung hindi tayo magsasanib puwersa, tiyak na mamamatay tayo. Kahit pa maghawak kamay tayo, malamang hindi tayo mabubuhay. Single ni Terence, sa tingin mo ba kaya natin ang dalawang grupong ito ng mga dark spirit beast kung magtutulungan tayo? Syempre hindi. Inikat ni Yunki ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Terence, kahit na siya ang nagmungkahi ng kolaborasyon. Kapatid na Sima, ang ating kooperasyon ay makakabuti sa magkabilang panig. Taglay ang lahat ng nararapat na paggalang, marahil ay mas makakabuti ito sa iyo. Si Lanzo ang nagsalita at pinilit na ngumiti. Marami tayong tao. Maaaring mahirap para sa atin na harapin ang isang grupo ng mga dark spirit beast ng mag-isa, pero may kumpiyansa tayo. Kung ang ilan sa inyo ay haharap sa isa pang grupo ng mga dark spirit beast, hindi ba't mamamatay kayong lahat? Sino ang nagsabing kailangan nating harapin ang mga yutong na unggoy na may armas na bakal? Hindi mo ba nakita na noong una ay mapayapa tayo sa kanila, pero dahil naakit mo ang ulap na lumalamon ng mga single-horned rhinoceros, medyo hindi sila mapakali. Hindi tumutol si Terence sa isang pansamantalang alyansa, ngunit kung iniisip ng sekta ng Kenglan na tinutulungan nila ang sekta ng Sword Spring at gusto silang bigyan ng pabor, mas mabuting maglaro na lang sila ng mag-isa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.